Nakabantay ang buong puwersa ng News 5 sa mga at ikabong pangyayari sa Senado. Nananatiling naka-lockdown ang Senado kasunod ng mga narinig na sunod-sunod na putok ng baril. Napasugod naman agad doon ang mga matataas na opisyal ng gobyerno. Kabilang na sina PNP Chief Jose Melencio Martates at DILG Secretary John Vic Remulla. Live mula sa Senado, nasa frontline ng balitang yan, si Mean Los Baños. Mean, kwentuhan mo naman kami yung mga nangyari ngayon dyan sa Senado. Maricel, talagang nagkagulatan kanina dito sa Senado dahil lang ina-expect nga natin, kung akala natin ma-action na itong buong paghapon na ito simula pa noong Lunes. Actually, ang ina-expect natin magiging ma-action yung posible nga at nakaambang arestuhan kay Senator Bato de la Rosa. So the whole time na nagkakaroon ng komosyon kanina around around 5 or 6 p.m. ay dahil sinasabi na umayos yung mga taga-media para meron kayong maayos na video na makukunan. And then nakausap natin si Senate Sergeant at Arms sa Mau Aplaska at ang sabi nga niya ay meron silang aarestuhin. So at that point in time, Maricel, malabo sa amin sino aarestuhin. Aarestuhin nila. Nagsuot na sila ng pulit. Pasukan na yung mga pulis doon sa may second floor kung nasaan yung plenaryo at kung nasaan yung opisina ni Senate President Alan Peter Cayetano, kung saan yung mga panahon na yun nag-meeting ang mga senador ng majority block ay bigla na lamang hugos nagsitingan itong mga armel. Malabo sa amin sino yung aarestuhin nila. Pero just to give you a glimpse of what happened, nakasunod tayo and then nabigla na lang tayo because naka-forma sila ng maayos, police, marines, and then office of sergeant at arms, yung mga tauhan nila. And then in less than 5 minutes, Maricel, nagkaputukan at hindi ito 1 to 2 gunshots lamang. Nagtuloy-tuloy yung putukan, nagkagulo, yung mga OSAO o yung office of sergeant at arms ay siyempre tayo ay tinatry nilang i-secure, but of course, ang dami-daming tao, ang dami-daming miyembro ng media, and we're going to different directions, and then habang kami ay umaatras, tuloy-tuloy pa rin yung putukan, and yung gitnang yun kasi Maricel, if only we can show the video later sa aking storya, mahirap kasi meron na exhibit dun sa gitna nung mismong second floor na yon. So habang nag-aatrasan kami, nagkaka-stampede, may mga naaapakan kaming mga kasamahan natin sa media kasi may mga nabubuwal. And then ilang minutes din talaga na nagtagal yung putukan dito sa may second floor at hindi namin naiintindihan anong nangyayari, sinong kalaban. So, ngayong gabi, pinalabas na lahat ng miyembro ng media, lahat ng mga empleyado, kaya kami nandito ngayon sa labas mismo ng gusali ng Senado at kani-kanina nga lamang Maricel, nag-briefing, nagbigay ng detalye sila DILG Secretary Remulla, gayon din sa Senate President Alan Peter Cayetano. If you will allow me, konting babasahin ko lang sabi ni Secretary Remulla sa kanilang initial investigation. At 7:46 p.m. may ilang mga armadong lalaki ang pumasok sa Senado sa pamamagitan ng second floor. Sila ang naunang nagpaputok at sinubukan silang pigilin o stop ng Office of Senate Sergeant at Arms kaya nagkaroon ng warning shots and then nag-retreat itong grupong ito pero nagtuloy-tuloy din silang magpaputok. Pero ang sinasabi ni Secretary Remulla, walang casualties, walang sugatan. Pero doon sa hanay nung kabila, hindi natin alam. At mabilis na dumating din dito sa Secretary Remulla, in less than an hour dumating siya dito at pinapasok siya sa loob ng Senado. And then ang sinasabi niya, ang utos ng Pangulo sa kanya ay to make sure that all senators are safe. And ang tanong nga natin kay Secretary Remulla at kay Senate President Alan Peter Cayetano, is the Senate safe right now? Sabi nila, ginagawa nila ng paraan na maging safe at tuloy-tuloy yung pagsisweep sa loob. And Maricel, meron pang 12 senador na nasa loob ng Senado ngayon. Whether pauuwiin sila or hindi sa magdamag, yan daw ay naaayon sa assessment ni Secretary Remulla. And before ko lang ibigay sa iyo, before I toss back to you, ang sinasabi kasi kanina ni Senate Secretary Dong Mendoza nung tinanong natin, sino ba yung kabarilan ng mga taga-Senado? Sabi niya, perceived
NBI. Pero ngayon, nililinaw nila Secretary Remulla, hindi nila pinapangalanan kung sino yung suspect, walang usapang perceived NBI. Dahil ang sinasabi rin ni Senate President Alan Peter Cayetano, trouble yan pag nagkataon. At kung mapatunayan na isang government agency ang gumawa nito sa isa ring ahensya ng gobyerno na Senado o ang mataas na kapulungan ng Kongreso. Maricel. So may ansa ngayon na nag-uusap tayo, ang naiwan na lamang doon sa loob mismo ng Senado ay yung 12 senador, and safe to assume yung ilan sa kanilang mga staff nandun pa pero wala ng media. Wala sa loob, Maricel. Talagang tinutukan na kami kanina dahil alam mo naman tayo, medyo masigas din ang ulo nating mga miyembro ng media kahit Again, we would like to be there para makuha talaga kung ano yung nangyayari, pero ang ginawa sa amin ay talagang pumasok na yung mga pulis doon sa loob ng press office at tinutukan na hindi kami tinutukan ng baril. Meaning tinutukan kami, binantayan talaga kami na ayusin na namin yung gamit namin, magsilabas na kami dito sa Senado. Kaya hindi ko alam kung naaabot ng camera ko, pero kung nakita mo, naka-total lockdown ngayon yung building ng Senado. Meaning wala nang nakakapasok dyan unless meron niyang permiso ng Senate President at ng Office of Senate Sergeant at Arms. Naka-lockdown din itong premises ng Senado. Meaning, ako, pag lumabas ako, hindi na ako makakapasok. At sila Bok-Ed sa labas, kung saan naroon yung rally, hindi sila makapasok dito. So that's how tight the security is. Sagutin ko lang, hindi tayo sigurado kung may 12 senador pa na nasa loob ng building sa ngayon, ha? Kasi I think hindi na nila sasabihin sa atin kung pinauwi na nila yung mga senador for security reasons din. At ang sinasabi nga na Secretary Remulla, mahigpit na bilin ng Pangulo o ni Pangulong Bongbong Marcos, make sure all the senators are safe inside the building. Madagdag ko lang, Maricel, ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, an hour or so before nangyari yung putukan, may ilang mga senador daw na nakatanggap ng text at sinasabi na magsiuwian na kayo. And some of them dismissed it kasi ang sinasabi nga nila, wala namang mangyayaring masama. Imposible naman na may sumugod sa Senado, and then it happened. Nagkaroon ng putukan. So, ang sinasabi ni Senate President Cayetano, mabigat ang responsibilidad niya ngayon dahil cargo niya ang buong Senado. They have to make sure na safe. And actually, Maricel, hindi pa sigurado kung may pasok ang Senado bukas. We have yet to hear it from Senate President Cayetano if the Senate is safe para sa mga empleyado by tomorrow. Maricel. May anyo sinasabi mo na nag-text dito sa mga senador, kanino nanggaling yung warning daw? Wala. Hindi na sinabi niya. They refuse to divulge informations like that, Maricel. Basta ang sinasabi ni Senate President Alan Cayetano before this happened, merong nasa 4 na senador na naka-receive daw ng mensahe na magsiuwi na kayo, sabi niya. And alam mo kanina, Maricel, doon sa briefing, maingat na talaga sila magsabi ng mga detalye, motibo, paano nakapasok. Kasi ang pagkakaalam natin, Maricel, even if nasa loob ang Senado ng GSIS compound, ang alam natin, di lang natin alam, baka kung may mga secret passage ba dyan, alam natin, hiwalay kahit papano pa rin yung building ng Senado. So hindi natin alam kung may mga passage ba na kung manggagaling sa GSIS ay may makakapasok, papasok ng Senado. We are assuming na wala. Kasi syempre, dapat secure na building ang Senado knowing na may 24 senators sa loob. That's one thing na ayaw na nilang ibigay sa atin kung paano nangyari na may nakapasok na mga armadong lalaki at kung ilan yung mga yan, ayaw na rin sabihin sa atin. Actually, hindi sa ayaw sabihin sa atin. Inaaral pa raw nila. So sabi nila, nakikiusap nga sila sa mga miyembro ng media na may mga video kanina, yung mga FB Live na ibigay sa kanila para din matulungan sila sa ongoing investigation nila. What I can say that is sure, Maricel, right now is that ang nasa loob, very, very sure ako, ay si Senate President Alan Peter Cayetano, DILG Secretary Remulla, at si PNP Chief Nartate. Pero, Maricel. Mean, how about si Senador Bato de la Rosa? Habang nangyayari yung lahat ng mga insidenteng ito at ngayon kung ano-ano na rin yung mga spekulasyon na lumalabas, nasaan si Senador Bato? Buti natanong mo pala yan. Nung panahon na yon, nasa either gumagalaw-galaw kasi siya, mobile siya. Either pumupunta siya ng session hall, pumupunta siya ng room kung saan nagkakaroon ng meeting sila Senate President Alan Peter Cayetano in the majority block. And then may pagkakataon na lumabas siya, sumakay siya ng elevator, sabi umakyat siya sa 5th floor sa kanyang office, but also safe siya. At least that's one thing we can be
sure of, ang tinanong natin yan kay Secretary Remulla, is Senator Bato safe? He is safe. Nagpapahinga sila ngayon ni Senator Robin Padilla kasi pagod nga raw at puyat yung dalawa dahil ang alam nga natin magkasama sila, no, sinasamahan si Senator Bato ni Senator Padilla sa kanyang overnight stay dito sa Senado simula pa noong Lunes. At nilinaw doon ni Secretary Remulla na pumunta siya dito to make sure yung protection ng mga senador ay tight at hindi para mag-serve ng warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa. That one is clear, Maricel. So ngayon, wala tayong aasahan na arrest warrant galing na mismo kay Secretary Remulla. Tama, Mayan? Walang arestuhan as far as Secretary Remulla's statement is concerned. Of course, we don't know kung may manggagaling sa ibang mga agencies dahil ang alam naman natin nung Lunes ang gustong mag-serve ng warrant ay ang NBI. Pero alam din natin na meron na rin statement si NBI Director Matibag saying na walang NBI na pumunta sa Senado. Bagamat kaninang hapon, kinumpirma ni Senate Sergeant at Arms Mau Atlasca na merong presence ng NBI hindi sa loob ng Senate premises kundi sa GSIS premises. Mukhang doon daw nakipag-coordinate yung mga NBI agents. At kanina kasi, Maricel, dahil bagamat hindi naka-lockdown itong Senado bago nangyari yung putukan na yun, mahigpit na yung seguridad. Yung mga sasakyan nakakapasok at nakakalabas doon sa gate na yon, which we call gate 1. Pero simula nung dahil dumadami yung mga nagrarally, sinara yung gate na yon at nakakalabas-pasok yung mga sasakyan sa gate na nandito which is connecting to the GSIS building. So ang sinasabi ni Sergeant at Arms Mau Aplasca, yung mga NBI agents nandoon sa side ng GSIS building at sinicheck daw yung mga sasakyan na nagmumula sa Senado na palabas. Whether sasakyan ng media, sasakyan ng empleyado, or baka nga pati daw mga sasakyan ng mga senador. Yun ay ayon kay Senate Sergeant at Arms Aplasca. That is around mga 4 or 5 p.m., Maricel. Okay. Mayan, bago ko lang puntahan yung naging pahayag ni Senate President Alan Peter Cayetano. Kanina, nabanggit mo na sinasabi nga na hindi daw NBI yung nakaputukan ng OSAA. Pero may nakikita rin naman kayo na parang mga mukhang taga-NBI dyan. So if it's not NBI, ano yung ibang anggulo na kinoconsider nila? Sino yung mga posibleng nabigyan ng warning shot nitong OSAA? Wala. Matipid, Maricel, si Secretary Remulla, we were prodding him about it, pushing that question to him na sino yung posibleng kabarilan, sino yung napakalakas na loob na grupo, na armadong grupong pumasok sa Senado. Pero alam mo, hindi nanggaling sa atin yung speculation na baka NBI yan. Kasi na-interview natin sa kasagsagan nung right after nung mga ng barilan o ng putukan sa loob kanina, na-interview natin mismo sa Senate Secretary Dong Mendoza at siya ang nagsabi na perceived NBI men yung nakaputukan at nakipagbarilan sa mga taga-Senado. Kaya yun din yung tinanong namin kay Secretary Remulla at kay Senate President Alan Cayetano na ayun pa rin ba? Ang tingin nyo sa initial investigation nyo, perceived NBI pa rin ba? At ang sinasabi nila Secretary Remulla, no, ayaw nilang magsabi kung sinong suspect. And then ang explanation ni Senate President Alan Peter Cayetano, mahirap magsalita lalo na trouble yan kung malaman at kung mapatunayan na isang government agency ang gumawa niyan sa Senado. Maricel, balik sa'yo. Mayan, panghuli na lamang, kanina nagsalita si Senate President Alan Peter Cayetano at sinabi niya na tinawagan daw siya ni Pangulong Bongbong Marcos. Na ikwento ba sa inyo kung ano yung napag-usapan nilang dalawa tungkol saan? Wala, hindi niya na ikwento yan, ang sinasabi lang niya ay minutes after nung nangyari nga itong putukan dito sa loob ng Senado, ang agad na tumawag sa kanya ay si DILG Secretary Remulla at sinabi na papunta na sila, make sure mapapapasok kami ng Senado kasi nga napakahigpit ng seguridad dito. So yun yung nasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, pero ang nagpahayag sa atin na ang utos ng Pangulo ay make sure all the senators are safe ay si Secretary Remulla. At ang sabi nga ng Secretary Remulla, sa pagkakataong ito, walang kulay politika, ang mahalaga, lahat ay safe, lalo na sa ganito katinding pangyayari sa loob mismo, Maricel, ng mataas na kapulungan ng Kongreso. Alright, maraming salamat sa report na yan. Mayan Los Baños live mula po dyan sa Senado. Ingat kayo dyan.